finished product. Ayan, sobrang sarap. Sarap na merienda. Ito, hindi to siya masyadong matamis. Itong puto, ito siya, matamis-tamis to siya. Then sugar to siya, caramelized sugar. Ayan. Itong puto kasi ano lang to siya, milk, kunting asukal, at saka itlog, eggs. Ayan. Hello everyone, today magluluto tayo ng kasaba cake, kasaba leche flan, at saka kasaba na puto. So, ito ay nasa 4 to 5 kilos na. Ayan, kasaba, grated kasaba. So, natanggalan na ito ng excess water. Ayan, piniga ko gamit yung tela, malinis na tela, ayan. O, tinatawag nilang katsa. Ayan guys, so, natanggalan na ito ng tubig, excess water. So, kinayod ko lang ito using yung pang, tawag dyan. Basta yung traditional method ang grind ng kasaba. Hindi ko pinaano sa palengke, basta ako na lang ang nag-grind ito. Sobrang nakapagod pero okay lang. Basta meron lang tayo merienda. So ayan, yung mga 4 to 5 kilos na grated kasaba or kamuting kahoy. So next ay lagyan natin ng, so ang ingredients nito ay sugar. Ito ay 1 kilo na sugar. Ayan, binili ko lang, pinabili ko. And then evaporated milk. Ito ay nasa 370 ml. So 2 pirasong evaporated milk. So, ito ang gamit ko ngayon. Ito ay buko. Ayan, ginayat ko lang, ginaganyan ko lang yan siya kasi medyo matigas, yung iba malambot. So, ayan. So, same pa rin. So, ito rin ay pareho lang dito. Ito ay ginayat ko. Ito naman ay kinudkod na buko. So, malambot din ito siya kasi wala kaming gata. Dapat merong gata na ilagay. So, wala kaming gata na ilagay. Or buko juice ito siya. So, buko juice dapat marami siya. Isang pitsel. Puno na ganito. Kasi pag marami kang nilagay na tubig ng nyug or tubig lang, malambot ang ating kasaba cake. Ayan. So first na ilalagay natin ay, ang asukal. So ito ay 1 kilo ng asukal. So tansyahin lang natin guys, yung kung gusto mo ng matamis, so damihan mo ng asukal. Kung gusto mo naman ng yung tama lang yung asukal, so depende na rin sa paglagay. Ayan. Kasi kung diabetic ka, bawal din sa diabetic pag maasukal yung or sobrang tamis. So dapat tama lang. Pero yung 1 kilong asukal ay tama lang dito. Sa 4.5 kilos ito na grated kasaba. Ayan. Unahin muna natin yung sugar para malagyan yung lahat ng kasaba. Tsaka para makalas. Busin lang natin ito. 1 kilo ang nilagay ko asukal. Ayan. 1 kilo ang nilagay dahil may kasing nyug at saka tubig pa. So, yung tama lang ang lasa nito. So, gamit lang natin yung kamay, malinis natin kamay para ma-mix siya ng maayos. Flesh or anong tawag dito? Or buko. Flesh ng buko. So, ilagay na natin itong buko. So, kinudkod ito na buko. Ayan. So, wala tayong gata na ilalagay. So, lagay lang natin ng ganyan. Kinudkod kasi ito kasi medyo natigas siya konti. Ayan. Ito ay buko din. Ayan, yung coconut flesh. Yan. So, ginayat ito siya. Hindi ko kinudkod dahil mayroon siyang part na malambot. Ayan. Ganyan lang. Tamis din. So, ayan. Next natin ilalagay ay ang gatas, evaporated milk. Ayan. Busin lang natin ito. So, 370 ml ito na evaporated milk. Mas maraming gatas, mas maraming gata, mas masarap. Pag kulang siya ng tubig, hindi siya malambot. Yan yung sekreto dito sa kasaba cake. Dapat marami siyang tubig, marami siyang gatas, or buko juice.
Mas masarap siya, mas malambot. Lalagay natin ito, kalahati lang dahil gamitin ko yung kalahati nito sa ibang sa paggawa ng puto. Ayan, okay na ito. So may gatas na 1 pan and half can of evaporated milk ang nilagay. So next ay, pagkatapos lagyan ng gatas, lagyan na natin siya ng buko juice. Ito, lagyan natin ng, next ay lagyan natin ng buko juice. Mas maganda sana kung puno ito. Ito siya ay nasa 4 ml, 4 liters na tubig. Ayan. So, lagyan natin ng buko juice. Ayan. Gatas, pwede lagyan natin ng tubig. Baluin lang natin hanggang sa magka-lasa lahat. Ayan. So, dagdagan lang natin ng tubig. So, ang missing ingredients ay gata. Kung meron sanang gata, mas masarap ito siya. So, other options ay tubig. Ayan. So, tansyahin lang as long as na medyo malapot or meron na siyang, yung madali mo na siyang i-mix. Ayan, pwede rin siya. Yan, ganito. Okay na ito. Ayan. So, pwede na ito siya lutuin. Ayan. So, hindi ito siya masyadong matamis. Tama lang ang pagkatamis nito. Ngayon, una nating lutuin ay gamit ang non-stick pan. Ito siya. So, lagyan natin ito. Gamit ang non-stick pan, pwede na tayong magluto ng cassava cake. Ayan guys, simple lang, madali lang. Ayan. Parang nagluluto ka lang ng cassava pie. Ayan, pero ano lang to siya, yung simpleng cassava cake lang. Ito na, so ready na to siyang lutuin, ganyan lang. So ito na, may apoy na. So dapat mahina lang yung apoy. Mahinang mahina. Para maganda ang pagkaluto at hindi masunog. Ayan. So, first nating niluto ay sa non-stick pan na cassava cake. Next nating lutuin ay mag-dissolve tayo ng sugar para sa ating leche flan. So, mag-dissolve tayo ng sugar dito, yung brown or white sugar. Ayan. So, ito siya. Hintayin lang natin mag-brown. Pag mag-brown na sa ilalim, pwede na natin siyang i-flip or baliktarin. So, dito nga pala, nagpainit na ako ng tubig para sa ating leche flan. Ayan. Itong sobrang asukal na ginamit ko sa donuts ko noong isang araw. So, tayo rin itong gamitin. So, hintayin lang natin itong mag-melt, yung sugar. And then, after that, lagyan natin ng tubig and i-mix it. Sugar. Natin ang brown sugar, ang white sugar, and then ipa-melt lang natin. Ayan. So, itong sugar na pala guys, hindi na lang natin siya hintayin na mag-melt. Lagyan na natin siya ng tubig para mabilis ang pag-melt. Ganun din naman. Ayan. Mix lang natin ng mix. Takpan lang natin. Ayan, dito kasi natin siya ilalagay sa mortar. Lagyan natin ng melted sugar or caramelized sugar.
So, ayan ang ating sugar. Yung caramel sugar. Salt na siya. So, pakulaan lang natin ng mga 5 minutes ito. And then, ilalagay na natin dito sa molder yan. Para steam natin ang cassava dito. So, ayan. Pwede na ito siya. Ayan, kumukulo na. I-off lang natin ito. So, ito na ang ating caramelized sugar. Ayan. So, ilalagay lang natin ito. Ayan. Parang tubig lang siya, pero pwede na yan. Importante kasi mayroon kang malagyan to siya ng sugar, caramelized sugar para hindi umikit. Ayan. So, lagyan na natin ito ng cassava mixture. Gamit tayo ng spoon. Maliit para siya lang, ayan. Para hindi mahulog. Ayan. So, ito siya ay extra sweet. Ayan. Yung pinakulo nating tubig, kumukulo na. So, gawin na natin itong i-steam na. 30 minutes. For 30 minutes natin siya i-steam. Ayan. Ating niluto sa non-stick pan. Ayan na siya. See? Matakas na siya. Nag-lilik na yung sa gitna. So, itong ating niluto sa pan. Ayan. Brown na siya sa ibaba. I-flip na natin siya. Baliktarin na natin. Ayan, brown na. Madali lang magluto ba sa non-stick pan. Ayan. So, gamit lang tayo ng dalawang sandok. Medyo mabigat. Ayan. Ayan na siya. Madali na magluto ang non-stick pan ang gamit. Cassava. Simpleng cassava lang ito siya. Kung gusto mo ng mas masarap, lagyan mo ng cheese, lagyan mo ng butter, and then yung gata. Ayan. Tsaka egg. So, takpan ulit natin ito siya. So, hintayin ulit natin na mag-brown sa ibaba. Luto na yan. Ayan. So, habang naghihintay tayo na maluto ang ating cassava in non-stick pan. Ayan, habang hinihintay natin maluto at saka ang ating leche flan na cassava. Ngayon ay maggagawa tayo ng mixture sa pagluto ng puto. Ayan, dito natin ilagay ang ating puto na cassava. So, itong gamit ko ngayon ay makita. Ayan, egg to siya. So, quail eggs. So, mga around 15 na quail eggs ito. Or you can use 2 to 3 eggs. And then, lagyan lang natin siya ng gatas. So, ito yung evaporated milk. Ayan. So, i-mix lang natin yan dyan. Ayan. So, habang naghintay tayo na maluto yung iba, gagawa tayo ng cassava na puto. Puto cassava. Ayan. So, ito ay evaporated milk and then eggs. Ayan, i-mix lang natin siya. Tapos yan, alagyan natin ng sugar. Ang 4 na sugar. 4 spoons of sugar.
Ayan. So, i-mix na natin ito. So, ito yung ating molder para sa puto. Lagyan lang natin ng mixture ng evaporated milk at eggs and then sugar. Ito, dito. Tapos atin i-steam mamaya. Ayan, ganyan lang. So, before that, bago natin tapusin, tingnan naman natin yung ating nilutong kasaba sa non-stick pan. So, ayan, niluto na. Luto na, tsaka mabango na siya. Ayan, pwede natin siyang i-flip. Ayan, see? Pero isang ano na lang, yung gusto ko medyo brown pa siya konti. Ito, while waiting sa cassava flan, lagyan na natin itong molder para sa ating puto. Ayan. Pag maluto na yung ating cassava flan, next ay ilalagay din natin ito sa steamer. So, lutuin lang natin ng sandali. Medyo tumigas lang siya konti. Then, lagyan natin ng cassava. Ayan. So, ito na ang ating gawing puto. Puto kasaba, yan. So, lagyan muna natin ng mixture and then i-steam natin. After steaming ng mga 5 to 10 minutes, lagyan natin ng kasaba mixture. So, ayan, luto ng ating kasaba in a non-stick pan. Ayan. So, atin na siyang ilalagay dito. Ayan. So, ito ng ating kasaba cake in non-stick pan. Sorry. Non-stick pan. Ayan. Luto na ang ating kasaba cake in a non-stick pan. Ayan. So, same process lang din. Lagyan natin din ito ulit para magluto. Para same lang na ganito ang luto. Ayan, nagluto tayo ulit. Same na kasaba. Ayan. So, mas madaling magluto sa non-stick pan na kasaba. So, no need na lagyan ng, pwede siya lagyan ng butter sa taas, wag lang sa ilalim. Dahil madali siya masunog. So, pwede mo siyang lagyan dito sa taas. Lagyan mo siya ng butter para mas masarap siya at saka mas malasa. Luto na, ayan. Tingnan lang, ayan, hindi pa. Siguro mga 15 minutes pa ulit. Medyo matagal pag steam. Ayan. So, sa ngayon, itatry natin itong ating kasaba in a non-stick pan. Ayan, mapagluto. Try lang natin. See? Sticky siya dahil sa buko. Marami siyang kasing buko na ilagay. Yan. Sarap. Ayun pa. Tsaka masarap magluto sa sa non-stick pan. Matagal masira ang kasaba. At ilagay mo lang sa labas. Yung mga ganito, mga leche pan, madali nilang masira. Mga 3 days lang. Unless ilagay mo siya sa ref. Pero ito, kahit ilagay mo siya labas, sa mesa, okay lang. Grabe ang sarap. Sobrang sarap dahil siguro sa daming buko na nilagay. Mas masarap siguro ito kung may gata. May buko na, may gata pa, may buko juice pa. Ayan, no? So, tingnan natin yung ating leche flan. Ayan, hindi pa umalsa. Hilaw pa yan siya. Ayan pa ganyan. Check lang natin yan sa ilalim. Ayan. So, mga 10 minutes ulit. Medyo matagal ito dito. Isa natin yung apoy. Ayan. So, kunting alsa. Dapat alsa siya pa ng konti. Nalaman natin siyang luto na. Pag umalsa pa siya. Ayan, iti-check natin guys. Luto na ito siya. Ayan, umalsa na. Umalsa na ang ito ay leche flan na kasaba. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. So, pwede na to siya. Luto na ito. Ayan, tinanong natin itong kasaba.
in a non-stick kasaba in a non-stick pan. Ayan. So, hindi pa siya umaasa talaga. Yung talagang umbok siya, yan luto na. Ayan. Although, nag-browning sa ilalim. Kunti na 5 minutes pa. Ayan, so luto na itong ating cassava in a non-stick pan. Ayan, mas maganda yung ganitong pagkaluto. Ayan, medyo brown talaga siya. Ayan, masarap. So, ayan, nilipat ko na lang ang aking nilutong cassava cake in a pan. Ayan, ang itsura. Dito ko na lang niluto dahil naubusan kami ng LPG. Ayan. So, ito yung ating cassava cake in a non-stick pan. Ayan. So, madali lang lutuin pag ganito. So, yung naka-steam na, ayan na siya, oh. Luto na, ayan. Jula pa nga ito kasi white pa. So, ito luto na. Open lang natin mamaya. Yung iba, nandoon pa sa steamer. Open lang natin mamaya. So, ayan siya, guys. So, kasama leche flan. Sobrang lambot. Tamis. Masarap talaga pag may buko siya. So, luto na ito. Yan. Luto na. Luto na yung dalawa. Yan. So, ito na yung cassava cake sa non-stick pan natin niluto. Ayan. 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 Ayan, slice lang natin. Sobrang lambot. So, ayan guys, cassava cake with buko, na may buko. Ayan, parang buko pie. Buko pie na may, ano siya, basta kasaba with buko. Ayan, cassava cake. Ayan siya guys. Ayan. Luto ng ating puto na cassava. Ayan. Ating cassava cake, ating cassava, leche flan, tsaka puto.